Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kasalukuyan po akong nandito sa Sorsogon, kaya naka-mobile setup po muli tayo. Pero dahil nga, kadalasan o mataas ang tsansa ang mga bagyo ay nagla-landfall tuwing Burr months, pipilitin natin pag-usapan itong panibagong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So meron nga tayong babantayang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung general area na yan, nandito po sa may Guam. Malayo pa po yan sa ating bansa at wala pa pong direktang epekto sa atin. Pero ito po ay isang low pressure area na para sa Japan Meteorological Agency at designated naman ng JTWC ng US as 93W Invest at 94W Invest. So bakit dalawa? Dahil ito pong general area na ito ay area ng malawak na sirkulasyon. So yung dalawa na po na yun ay yung nakikita nilang posibleng low level circulation o dalawang sentro ng ating babantayang sama ng panahon. Pero ito pong general area na ito ang ating babantayan for further development. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang sama ng panahon. So narito po yan at napakalayo pa sa ating bansa. Meron tayong dalawang nakikitang posibleng senaryo para dito. Unang-una, yan po ay posibleng umakyat patungo dito sa southern portion ng Japan. Pangalawa, pwede po itong maging straight runner o maaari po itong kumilos pa westward patungo o papalapit sa ating bansa. Sa dalawang senaryo na yan, inaasahan po natin itong lumakas at posible nga itong maging isang ganap na bagyo. Kapag mauna pong pumasok yung ating amihan o northeast monsoon, makikita po natin itong kumilos pa itaas patungo dito sa southern portion ng Japan. If ever naman ito po ay kumilos pa westward at mas late yung pagpasok ng ating amihan o northeast monsoon, mas makikita nga natin itong kumilos patungo o papalapit sa ating bansa. Yun po ang ating mas babantayan at mas pagtutuunan ng pansin sa ngayon. So narito naman ang tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Pinapakita nga dito na mula October 22 onwards, meron tayong possibility o meron tayong tsansa na magkaroon ng vorticity o sirkulasyon o yan po yung ating posibleng low pressure area or bagyo dito sa may eastern section ng ating bansa. Diyan po sa may Pacific Ocean. Pinapakita rin dito ang possibility ng vorticity o sirkulasyon dito sa southern portion ng Japan. Ito na marahil yung pinapakita nating dalawang posibleng senaryong puntahan nitong ating babantayang sama ng panahon dito sa may area ng Guam. So base nga dito, meron tayong low, yung color yellow at color pink naman ay moderate na tsansa or possibility magkaroon ng sirkulasyon dito po sa dalawang general area na ito sa susunod na linggo. In summary, ito pong general area na ito ay babantayan natin for any further development ito. Meron tayong dalawang possible scenario. Ito po ay mag-recurve pataas. Yan po yung ideal para sa ating bansa dahil wala po yung magiging direktang epekto sa ating bansa if ganyan po ang mangyari maliban sa malalaking alon. Yung less ideal naman ay maging straight runner po ito, kumilos pakanluran at tutumbukin ang ating bansa. Yan po ang dapat nating pagtuunan ng pansin at dapat pagandaan dahil nga Burr months ngayon, nangyayari po yung mga ganyang pagkilos ng bagyo, lalong-lalo na papasok na yung ating amihan o northeast monsoon. Balikan natin yan bukas. Muli, ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.